pagising sa gabi para umihi. Napakahalaga ng paksang ito dahil napakaraming tao ang nakakaranas nito. Kung regular kayong nagigising sa kalagitnaan ng gabi para pumunta sa banyo, hindi lang tulog ang nawawala sa inyo. Sa paglipas ng panahon, pati na rin ang inyong kalusugan ang maaaring maapektuhan. At paano kung ang madalas ninyong pagpunta sa banyo sa gabi ay may direktang epekto sa inyong memorya at sa panganib ng pagkakaroon ng demensya sa hinaharap? Gusto kong linawin agad ang isang bagay. Maraming tao ang naniniwala na normal lang ang magising sa gabi para umihi. Madalas nating marinig ang naman. Bumabangon ako 2 o 3 beses kada gabi para magbanyo. Parang tanggap na lang na habang tumatagal, mas madalas nang bumangon sa gabi. Pero talaga bang normal yon? O ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng o ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng normal? Bago tayo pumunta sa mas malalim na detalye, hayaan ninyo akong magpakilala ng maikli. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Dr. Elara Cruz. Nagtatrabaho ako bilang doktor sa isang ospital sa Milan at kasalukuyan akong kumukuha ng karagdagang pagsasanay sa medisina ng nutrisyon at medisina sa sports. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung bakit kayo nagigising sa gabi. Ano ang mga posibleng dahilan sa likod nito at higit sa lahat kung ano ang maaari ninyong gawin mismo para makatulog ng maayos at tuloy-tuloy buong gabi. Bakit nga ba ako nagigising sa gabi? Sa totoo lang, ang isang malusog na nasa hustong gulang ay karaniwang hindi dapat magising sa gabi para umihi. Hindi dapat kailangang bumangon o pumunta sa banyo habang natutulog. Siyempre, may mga pagkakataon na paminsan-minsan ay kailangan talagang bumangon. Hindi agad ito nangangahulugan na may sakit kayo. Kadalasan malinaw naman ang dahilan. Halimbawa kung nakainom kayo ng 2 o 3 bote ng beer bago matulog, natural lang na mapapabangon kayo sa gabi para umihi. Ngunit kung ito ay nangyayari ng regular ng walang malinaw na dahilan at mas nagiging madalas lalo na kung ilang beses pa sa loob ng isang gabi, maaaring senyales ito na may hindi maayos sa regulasyon ng inyong pag-ihi. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang pakinggan ang inyong katawan at huwag basta ipagsawalang bahala ang mga palatandaan. Tingnan natin ang ilang datos. Sa pangkalahatan, habang tayo ay tumatanda, mas nagiging madalas ang pagbangon sa gabi para umihi. Maraming tao na lampas. 4 o 5 taong gulang ang bumabangon ng hindi bababa sa 1 beses kada gabi para pumunta sa banyo. Maaaring kabilang din kayo sa grupong ito dahil habang tumatagal ang buhay, mas dumarami rin ang mga pagbabago at posibleng aberya sa regulasyon ng katawan. Bukod sa pagiging abala at hindi komportable ang paulit-ulit na paggising, ang putol-putol at hindi mahimbing na tulog ay may seryosong epekto rin sa kalusugan. Kapag hindi tuloy-tuloy ang pahinga, hindi sapat ang pagkakataon ng katawan at utak na makapag-recover. Sa pagdaan ng panahon, maaari itong magdulot ng iba't ibang suliranin na hindi natin agad napapansin, ngunit unti-unting nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakahalaga ng tulog para sa ating kalusugan. Sandali lang pag-isipan ninyo ito. Nagigising ba kayo sa gabi dahil talagang naihi kayo o sadyang hindi kayo makatulog ng maayos dahil sa ibang dahilan? Tapos paggising ninyo ay napapansin ninyo medyo puno na rin ang pantog kaya dumidiretso na kayo sa banyo. Sa pangkalahatan, marami sa atin ang interesado sa pag-iwas sa sakit at sa mas mahabang pamumuhay ng malusog sa hinaharap. Madalas nating marinig ang salitang-salitang longevity o mahabang buhay na may kalidad at madalas ko rin itong nababanggit sa aking mga video. Posible kasing may kinalaman ang stress kung bakit kayo nagigising sa gabi at pagkatapos ay pumupunta kayo sa banyo para lang makasigurado. Kahit sa totoo lang ay hindi naman talaga kailangan-kailangan. Minsan kasi napapansin lang natin na napupuno na ang pantog bago pa man dumating ang oras na karaniwan tayong umiihi sa umaga. Sa ganitong sitwasyon, hindi talaga ang pantog ang tunay na dahilan ng pagkagambala ng inyong tulog. Kaya mahalagang tandaan ang naging sagot ninyo sa sariling pagnilay na iyon. Malaki ang papel nito sa pag-aanalisa ng mga sanhi na pag-uusapan ko maya-maya. Maaaring puno ang inyong pantog kaya kayo nagigising sa gabi. Pero ang totoo, hindi lang ito simpleng usapin ng pantog. Naisip na ba ninyo kung gaano ba talaga kalaki at gaano kapuno ang kayang tiisin ng pantog bago ito halos hindi nakayanin? May mga mas malalim na problema sa regulasyon ng katawan na maaaring maging dahilan ang tinatawag na nokturya o madalas na paghihi sa gabi.
Kami bilang mga doktor ay karaniwang hinahati ang mga pangunahing sanhi nito sa apat na malalaking kategorya. Una, ang walo mga hormone. Ikalawa, ang metabolismo. Ikatlo, ang distribusyon ng mga likido sa katawan. At ikaapat, ang mga impluensyang nerbyoso at organiko. Simulan natin sa hormonal na regulasyon ng paggawa ng ihi. Isa-isahin natin ito. Karaniwan, ang ating katawan ay may mekanismo para mas kaunti ang nalilikhang ihi sa gabi. Ngunit kung may problema sa kontrol ng mga hormone, maaaring ang mga bato o kidneys ay patuloy na gumagawa ng mas maraming ihi kahit gabi na. Kapag ganito ang nangyari, mas mabilis mapupuno ang pantog kahit hindi naman kayo uminom ng marami bago matulog. At kapag puno na ito, natural lang na magising tayo at mapilitang pumunta sa banyo. Isa pang madalas na dahilan ng nokturya ay may kinalaman sa metabolismo ng asukal sa dugo. Kapag masyadong maraming glucose ang kailangang ilabas ng mga bato, tumitindi rin ang pagnanais na umihi. Ang asukal ay may katangi osmotic. Ibig sabihin, humihila ito ng tubig palabas kasama nito. Sa mas simpleng paliwanag, sinusubukan ng katawan na ilabas ang sobrang glucose sa pamamagitan ng pagdagdag ng produksyon ng ihi. Dahil dito, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay maaaring isaaring senyales ng diabetes o kahit ng prediabetes. At habang tayo ay tumatanda, mas tumataas ang posibilidad na hindi na ganoon kaepektibo ang pagproseso ng ating katawan sa asukal. Maaaring magbago ang reaksyon ng insulin at iba pang proseso sa loob ng katawan. Kaya napakahalaga na ipasuri ninyo ang inyong blood sugar level sa inyong doktor o family physician. Isang simpleng pagsusuri lamang ang maaaring magbigay ilinaw kung maayos pa ba ang regulasyon ng inyong asukal o kung kailangan na itong tutukan ng mas mabuti. Malaki rin ang papel ng distribusyon ng likido sa loob ng katawan. Sa maraming tao, may naipong likido sa mga binti at sa mga tissue habang maghapon. Maaaring napapansin ninyo na minsan ay namamaga ang inyong mga paa o binti. Kapag dumating ang gabi at kayo ay nakahiga na ang likido, iyon ay bumabalik sa daluyan ng dugo. Hindi na kayo nakatayo kundi nakahiga. Kaya mas madaling maiproseso ito ng mga bato at mailabas bilang ihi. Natural lamang iyon. Ibig sabihin ang likido ay nasa katawan na ninyo buong araw. Pero kadalasan sa gabi ito na ilalabas. Hanggang dito maaaring sabihing normal ang prosesong ito. Ngunit ang mga epekto ng madalas na pagpunta sa banyo sa gabi. Ang tinatawag na nokturya ay maaaring makasama sa kalusugan o magkaroon ng negatibong impluensya sa inyong katawan. Bakit? Dahil sa bawat paggising. Lalo lang naaantala ang tulog at maaaring mauwi ito sa pangmatagalang problema sa kalidad ng pagtulo. Alam ba ninyo na ang hindi maayos na tulog ay maaaring magpataas ng panganib sa diabetes at alta preson? Hindi lang iyon. Kapag kulang o putol-putol ang tulog, mas mabilis ding tumaba ang isang tao. Ang kakulangan sa tulog ay may epekto rin sa mga hormone. Halimbawa, sa mga lalaki, maaari nitong pababain ang produksyon ng testosterone. Sa mga babae naman, maaari itong magdulot ng hormonal imbalance na nakaapekto sa muod at sa pangkalahatang kalusugan. At dito na pumapasok ang isang masalimuot na siklo. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang prediabetes ay maaaring magdulot ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Dahil dito, mas madalas kayong nagigising at dahil kulang o hindi maayos ang tulog, lalo pang tumataas ang panganib na magkaroon ng diabetes. Parang umiikot lang ito sa isang paulit-ulit na siklo na lalong nagpapalakas sa isa't isa. Kaya napakahalaga ng tulog at ang pagbibigay pansin dito. Ngunit ang tunay na epekto ng madalas na paggising sa gabi ay mas malalim pa kaysa sa simpleng pagtaas ng presyon, pagdagdag ng timbang o pagbabago sa hormone levels. Ang pira-pirasong tulog na dulot ng nokturya ay nakaapekto sa isang napakahalagang proseso na nangyayari lamang sa gabi. Isang prosesong madalas ay hindi natin napag-uusapan. Ito ay ang tinatawag nating paglilinis ng ating utak sa mas simpleng pananalita habang tayo ay nasa malalim na yugto ng pagtulo. Na-activate ang tinatawag na lymphatic system. Ang sistemang ito ay parang isang night shift na tagalinis ng ating utak. Maihahambing sa isang makinang naghugas na nag-aalis ng mga basurang sangkap at mga protang maaaring makasama sa ating utak. Isa sa mga ito ang beta-amyloid.
Kapag naipon ang ganitong mga iniugnay ito sa mas mataas na panganib ng paghina ng kognitibong kakayahan at sa pag-usbong ng mga sakit na neurodegenerative tulad ng demensya at Alzheimer at iba pang kahalintulad na kondisyon. Kaya malinaw na malinaw, kailangan natin ang maayos na tulog para gumana ng tama ang ating utak. Sa pinakasimpleng paliwanag, kapag ang tulog ay paulit-ulit na naantala, halimbawa dahil sa madalas na pagbangon para umihi, ang napakahalagang prosesong ito ng paglilinis ng utak ay hindi nagagawa ng maayos. At kapag hindi ito nangyayari ng tama, unti-unting naapektuhan ang ating mental na kalinawan at pangmatagal ang kakayahan ng pag-iisip. Kung kaya ng isang tao na makontrol ang mga sanhi ng kanyang nokturya, halimbawa sa pamamagitan ng pag-aayos ng antas ng antidiuretic, hormone na ipapaliwanag ko pamaya-maya ng blood sugar o kahit ng mga nakagawian tuwing gabi. Hindi lang siya nakikipaglaban para sa mas mahimbing na tulog. Ipinaglalaban din niya ang kanyang pangmatagalang kalusugan at performance. Hindi lang ito tungkol sa presyo ng dugo o sa level ng asukal sa dugo, kundi pati na rin sa kalusugan ng inyong utak. At napakahalaga niyan. Paano nga ba gumagana ang mga bato at ang pantog sa gabi? Ang mga bato ay may tuturing na high-performance filter ng ating katawan. Parang tuloy-tuloy na. Lanta ng paglilinis na gumagana. 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, patuloy nilang nililinis ang ating dugo. Araw-araw nakabubuo sila ng humigit kumulang 105 hanggang 100 din ng tinatawag na primary urine. Pero syempre, hindi naman tayo nawawala ng 100 din ng likido araw-araw. Ang malaking bahagi ng primary urine na ito ay muling sinisipsip pabalik ng katawan sa huli. Mga 1.5 hanggang 2 litro lamang ng ihi ang talagang inilalabas natin. Dito mahalagang maunawaan na hindi lang ang kabuang dami ng ihi ang mahalaga, kundi pati ang oras kung kailan ito ginagawa ng katawan. Karaniwan mas maraming ihi ang napoproducer sa araw kaysa sa gabi. Nabanggit ko na ito kanina at may malinang naluhika ito sa ating biology. Natural lang na nais nating makatulog ng hindi naabala sa gabi. Ang pantog naman ay parang imbakan lamang. Isang sisidlan na dahan-dahang napupuno habang tayo ay natutulog. At tulad ng nabanggit, sa gabi, dapat itong mapuno ng mas mabagal kaysa sa araw. Kapag nagising tayo dahil pakiramdam natin ay puno na ang pantob, hindi ibig sabihin na masyado itong maliit o na malapit na itong pumutok. Maaaring ang nangyayari ay mas maraming ihi ang nagagawa ng mga bato sa gabi kaysa sa nararapa. O kaya naman ay may tinatawag tayong hypersensitive bladder perception. Ibig sabihin, masyado itong sensitibo at mas maaga tayong nakakaramdam ng pagnanais umihi kahit hindi pa naman talaga ito ganap na puno. Parehong sitwasyon ay maaaring magdulot ng madalas na pagbangon sa gabi. Sa ngayon, maaaring medyo technical o medical ang mga paliwanag na ito. Ngunit mahalagang tama at malinaw ang impormasyong ating naunawaan. At kung nais pa ninyong matuto ng mas maraming medikal na kaalaman na ipinaliliwanag sa paraang madaling maintindihan tungkol sa mga ganitong paksa, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel para hindi ninyo mapalampas ang mahahalagang video tungkol sa inyong kalusugan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang pangunahing hormone, ang antidiuretic hormone. Nabanggit ko na ito sandali. Kanina ang hormone na ito ang may mahalagang papel sa pagkontrol ng pag-ihi sa gabi. Ito ay nabubuo sa hypothalamus, isang bahagi ng ating utak at pagkatapos ay inilalabas sa dugo sa pamamagitan ng pituitary gland. Ibig sabihin sa ating utak mismo nabubuo ang napakahalagang hormono na ito. Ang hormona na ito ang nagbibigay ng malinaw na signal sa mga bato kung gaano karaming tubig ang dapat panatilihin ng katawan. Kapag maayos ang kalagayan ng katawan, sumusunod ito sa isang malinaw na ritmo ng araw at gabi. Mas tumataas ang antas nito sa gabi upang mapigilan ang sobrang paggawa ng ihi. Sa mga tinatawag na rinalto sa loob ng mga bato, pinapagana ng hormone na ito ang mas maraming pagsipsip pabalik ng tubig mula sa primary urine papunta sa dugo. Nabanggit ko kanina ang tungkol sa 100 at hanggang 100 din ng primary urine na nabubuo araw-araw. At kung paano sa huli ay humahantong lamang ito sa humigit kumulang 1.5 hanggang 2 litro ng ihi. Dahil dito nagiging mas concentrated ang ihi at mas kaunti ang dami nito. Kapag ang level ng hormone na ito ay masyadong mababa o hindi nakaayon ng tama sa natural na ritmo ng katawan, ang mga bato ay patuloy na gumagawa ng mas maraming ihi kahit gabi na.
Mas mabilis tuloy mapupuno ang pantog at nagigising tayo mula sa ating pagtulog. Maraming kretong salik ang maaaring magpababa ng nighttime sekreto ng hormone na ito. Marahil napansin na ninyo sa sarili ninyo na mas madalas kayong bumangon sa gabi kapag uminom kayo ng alak sa gabi. Iyan ay dahil pinipigilan ng alak ang produksyon ng hormone na ito. Gayon din ang patuloy na mataas na stress hormones tulad ng cortisol, noradrenaline at adrenaline ay maaaring makasira sa maayos na regulasyon ng mga hormone. Sa madaling salita, ang chronic stress ay may direktang epekto rito sa puluhikal na pananaw. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng hormone na ito sa gabi. Sa madaling sabi, habang tumatanda tayo, mas kaunti ang nagagawa natin ito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat na lamang tayo sumuko at isipin na wala na tayong magagawa. Nagiging mas sensitibo ang sistema habang tayo ay nagkakaedad. Ngunit bihira na ito lang ang nag-iisang dahilan. May iba pang mga bagay na maaari pa ring i-optimize kahit sa mas advanced na edad at mahalagang malaman ninyo ang mga iyon. At dito pumapasok ang aking payo. Bigyang pansin ninyo ang inyong blood sugar at insulin. Ang metabolismo ng asukal sa dugo ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi. Maaaring iniisip ninyo ngayon na hindi ito tungkol sa inyo dahil wala naman kayo. Diabetes o sa tingin ninyo ay wala kayong problema sa asukal at baka hindi rin naman kayo over. Ngunit ang totoo, kahit bahagi pagtaas lamang ng blood sugar, at lalo na ang insulin resistance ay maaaring sapat na upang mapataas ang produksyon ng ihi sa gabi. Kaya isang praktikal na hakbang, maaari ninyong ipasuri sa inyong doktor ang tinatawag na HOMA index. Isa itong magandang sukatan upang malaman kung may insulin resistance. Subukan din ninyong obserbahan ang inyong sarili. Ano ang kinain ninyo sa gabi bago kayo nagising ng madalas para umihi? Maaari ninyo itong ibahagi sa mga komento kung napapansin ninyong may malinaw na koneksyon. Madalas mapapansin na ang hapunan ay mataas sa carbohydrates, pasta, kanin, tinapay, pizza, matatamis na inumin at iba pa. Maraming taong may nokturya ang nakararanas ng matinding pagnanasa sa matatamis o carbohydrates tuwing gabi. Ang mga late night snacks ay madaling maging isang hindi magandang nakasanayan. Kapag bumaba ang produksyon ng antidiuretic hormone, lalong lumalala ang tulog. At naipaliwanag ko na kung paano magkakaugnay ang mga ito dahil sa kakulangan sa tulog. Mas malakas ang cravings kinabukasan. Maaaring kasing lakas o mas malakas pa kaysa dati. Isa na namang malinaw na vicious cycle na mahirap putulin. Ngunit sulit ang pagsisikap na baguhin ito at ito ang magandang balita. Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga nakasanayan sa pamumuhay, hindi lamang ninyo mapapabuti ang inyong tulog kundi sabay din ninyong mababawasan ang panganib ng diabetes, mga sakit sa puso at daluyan ng dugo at pagdagdag ng timbang. Alam natin na ang pagkain ng matatamis at maraming carbohydrates sa gabi ay hindi lamang nakasasama sa kalidad ng tulog kundi pati na rin sa timbang sa puso at sa buong sistema ng sirkulasyon ng katawan at sa iba pang aspeto ng kalusugan may malaking epekto rin ang mga irritant at mga nakagawian sa gabi. Bukod sa hormones at metabolismo, may mga pangaraw-araw na substansya na maaaring maglaro ng mahalagang papel sa madalas na pag-ihi sa gabi. Isa sa mga klasikong irritant ay ang caffeine. Siguro pamilyar ito sa inyo. Ano ang epekto nito? Pinapataas nito ang daloy ng dugo sa mga bato kaya mas napapasigla ang produksyon ng ihi. Kasabay nito, maaari rin itong pahinain ang epekto ng antidiuretic hormone. Isang kombinasyon na hindi maganda para sa tulog sa gabi. Bilang pangatlong salik, ang caffeine ay kumikilos rin sa nervous system. Alam natin kapag pagod tayo at uminom ng kape, nagigising at nagiging alerto tayo. Nakakaapekto rin ito sa pantog dahil maaari nitong gawing masensitibo ang pantog sa distensyon o pag-una. Kaya kahit maliit na dami ng ihi ay nagdudulot na ng pakiramdam ng kailangan ng umihi. Pumasok rin ang chocolate sa usapin dahil naglalaman ito ng the way isang bahagyang diuretic at syempre maraming asukal. Sa madaling sabi, masamang epekto rin ito tulad ng matatamis sa gabi. At hindi lang iyan ang mga salty snacks o maalat na pagkain. Ang asin ay hindi lang nagpapataas ng uhaw kaya mas marami tayong iniinom. Nagtatali rin ito ng tubig sa katawan kaya nababago muli ang distribusyon ng likido. Marahil iniisip ninyo kung hindi ako pwedeng kumain ng carbohydrates sa gabi.
Wala nang tinapay kanin pasta. Kaya kumuha na lang ako ng mas maraming protina. Mahalaga ang pagkain ng protina para sa kalusugan. Tama iyon. Pero kailangan kong sabihin kahit ang sobrang protina sa gabi ay maaaring magpahirap sa mga bato. Kailangan kasi itong i-breakdown at nagreresulta ito sa mas maraming urea na kailangang ilabas ng mga bato. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan na maging sobrang strikto o exaggerate sa bawat gabi. Ang mahalaga ay malaman ang mga bagay na pwede nating baguhin. Minsan sapat na ang pagbabago ng isa o dalawang nakagawian. Tulad ng lagi nating sinasabi, ang dami ang nagiging sanhi ng problema. Kaya sa pagkain at nutrisyon, makikita natin na hindi lang kung gaano karaming iniinom natin ang mahalaga, kundi pati kung ano ang kinakain at kung kailan ito kinakain. Parang magic word dito ay protina, carbohydrates at kung paano nakakaapekto ang nutrients sa blood sugar, hormones at distribusyon ng likido. Lahat ito konektado. Isa ay nakaapekto sa isa. Maaaring mukhang komplikado pero huwag mag-alala. Mas simple ito kaysa sa inaakala. Sa simpleng paliwanag, kung babawasan ninyo ang asukal sa gabi, malaki ang posibilidad na mapapansin ninyo ang pagbabago sa madalas na pag-ihi. Hindi natataas ang bloated sa lugar ninyo ng matagal. Kaya mas konti ang trabaho ng mga bato. Kahit maliit na pagbabago, malaki ang epekto. Isa pang mahalagang punto ay ang balanse ng acid at potasyo. Bawasan ang mga pagkain na mataas sa asin at dagdagan ang potasyo sa diet. Maganda ito para sa cardiovascular system. Ang mga pagkaing mayaman sa potasyo ay nakakatulong sa pag-alis ng sobrang sodium at sa tamang distribusyon ng likido sa katawan. Isipin ang spinach, Swiss chard, zucchini. Kamatis pati na rin ang prutas tulad ng saging, dalandan at melon. Hindi lang kung ano ang kinakain ang mahalaga, kundi pati ang dami. Kung sobra ang porsyon ng hapunan, mas marami ang trabaho ng katawan. Digestive system blood sugar regulation. Nabawasan ang kapasidad ng katawan na maayos na kontrolin ang hormones o ang urinary regulation at stressed na ang katawan imbes na makapagpahinga at makatulog ng maayos. Kaya mahalaga rin ang tamang porsyon. Ang timing ng pag-inom ng tubig ay isa rin pang aspeto. Kadalasan sa araw hindi sapat ang iniinom natin dahil sa abala, pagmamaneho, errands, trabaho, pamilya. Marami ang walang dala na inumin o nakakalimutang uminom. Ang ilan lalo na ang matatanda halos walang pakiramdam ng uhaw. Kahit may bote sa tabi habang nanunood ng siki or nagbabasa ng dyaryo. Sobra silang nakatutok sa ginagawa. Kaya hindi na ubos ang inumin sa gabi o minsan sobrang abala sa labas, sa hardin o sa pagbisita sa kaibigan. Kaya hindi sapat ang iniinom at sa gabi lang sila nagigising na kailangan na palang uminom. Heto na naman. Hindi ako umiinom ng sapat ngayong araw. Kailangan ko itong habulin ngayon mabilis. Habang lumilipas ang araw, unti-unting nawawala ang enerhiya at tumataas ang uhaw. Alam nating lahat na mahalaga ang pag-inom. Kaya sa gabi, natural lang na subukan nating punan ang kulang na likido sa katawan. Minsan, nagkakaroon pa tayo ng pananakit ng ulo, iba pang sintomas dahil sa dehidrasyon. Ngunit huwag ninyo pong gawin ang pagkakamaling huwag uminom kahit anong oras ng gabi. Hindi po ito tama. Kung hindi tayo uminom, maaaring humantong ito sa chronic dehydration sa katagalan na sobrang negatibong nakakaapekto sa ating kalusugan. Mahalagang uminom ng likido. Ito ay buhay. Ang tunay na layunin ay pantay-pantay na maipamahagi ang iniinom nating tubig sa buong araw. Paano ito pinakamahusay na maisasagawa? Kayo mismo ang kailangan makahanap ng paraan. Halimbawa, pwede kayong mag-set ng alarm sa telepono na magpapaalala bawat 2 oras na uminom ng isang baso ng tubig. Maraming libreng apps na makakatulong na maalala ninyo itong gawin o kaya ilagay ang baso o bote ng tubig palaging malapit sa inyo. Sa kusina sa paboritong upuan sa bedside table. Pero ang mahalaga uminom talaga. Kung madalas kayong nasa labas, magdala palagi ng maliit na bote ng tubig sa bag, sa backpack o sa sasakyan. Gawin ninyong routine ang pag-inom bago umalis. Ng bahay, uminom ng isang baso. Pagbalik, uminom muli ng isa. Talagang napakasimple lang. Konkretong gabay. Mga hanggang 4 na pudings ng tubig bawat kilo ng timbang ng katawan kada araw. Halimbawa, kung kayo ay may timbang na kilo, dapat kayong uminom ng halos 2 litro bawat araw.
Hati-hatiin sa buong araw. Mga praktikal na solusyon at simpleng pagbabago. Lahat tayo alam na kapag masyadong komplikado ang mga hakbang, madali rin itong tinitigil at hindi nagagawa. Kaya mas simple, mas maganda. Kaya nga kailangan natin ng mga simpleng pero epektibong paraan para maiwasan ang madalas na paghihi sa gabi sa hinaharap. May ilang payo na naibigay ko na sa nakaraang video, pero ngayon bibigyan ko kayo ng mas marami pang practical na tips. Napansin niyo na siguro maraming kabataan ngayon ang laging may dalang malalaking bote ng tubig sa kamay. Isa itong modernong estilo at pwede rin ninyo itong gawin. Hindi kailangan na sobrang laki. Pero ang isang maliit na bote na palaging nasa inyo ay makakatulong ng malaki. Gawin ninyong bahagi ng inyong araw-araw na routine. Isa pang estratehiya ay ang pag-ugnay sa mga nakagawian. Halimbawa, isang baso ng tubig pagkatapos ng bawat pagpunta sa banyo, pagkatapos ng bawat tasa ng kape at bago kumain. Sa ganitong paraan, hindi ninyo makakalimutang uminom. Kasabay nito, nakakatulong rin ito para mas mabawasan ang pagkain. Isang double benepisyo. Mas mainam rin sa umaga pagkagising agad uminom ng 1 o 2 baso ng maligam na tubig. Ganito ang ginagawa ko.